malalim na 10 hanggang 20 talampakan, sinisisid na magkapatid na sina Harvey at Harold at kaibigan nilang si Giovanni ang ilalim ng karagatan para manguha ng tinatawag nilang sikat, isang uri ng seashell. Malapit ng pasukan at kailangan ng mga bata ang panggastos para sa eskwela. Sa pag-aaral na ginawa ng UNESCO Institute of Statistics noong taong 2013, lumalabas na pang-5 ang Pilipinas sa mga bansang may pinakamataas na dropout rate sa elementary at high school. Sumunod ang Pilipinas sa mga bansang Nigeria, Pakistan, India at Ethiopia. At isa sa mga dahilan kung bakit hindi makapagpatuloy ang mga batang may edad 5 hanggang 17 ay dahil kailangan nilang magbanat ng buto at makatulong sa kanilang mga magulang. Ito yung bangka na ginagamit nila pangunguha ng sikad at dito sa palipalibot ay nagsasagwan lang yung mga bata para makabot doon sa kanilang destinasyon. Sakay rin ng isang bangka ay sinundan ko ang mga bata. Ito yung goggles na ginagamit nila dito, improvised. Nabibili ito sa mga tindahan dito, 130 pesos. Gawa sa goma at saka salamin. Di tornilyo yung pinaka parang nagsisil sa kanya. Tsaka parang interior ng gulong yung pinaka strap niya. Bandang alas 9 ng umaga, matapos ang halos 1 oras na pagbaybay sa dagat, nagsimula ng sumisid ang mga bata. Naglangoy ako ng tinatawag ng langoy aso. Tapos nung natuto ako magmano-mano, doon ako natutong nanguhaw ng sigal. Ang tanging baon raw nila ay lakas ng loob at malalim na hininga. Kakalagot ko ng hininga ko minsan. Minsan po, pag naubusan ng hininga si Aray, masakit po sa dibdib. Ano po, sa ilalim ng tubig po kasi malamig na malamig. Nasakit po ang tenga. Sa unang pagsisid ng mga bata, kakarampot ang nakuha nilang sikat. Karamihan pa rito, walang laman ang shell. Tawag bata sa sikat daw. Oo. Lagay mo. Siguro yung isa, 2 sisid. Madali lang pero habang tumatagal, mas naghahabol lang hininga yung mga batang ito. So, hindi siya basta-basta lalo yung kahit mga 2 tao lang yung lalim nito. Sa maliliit na katawan nila, mahirap din para sa kanila. Saan naman tayo lilipat? Doon sa kabila. Bakit? Wala po dito mga sikat. Alas 11 na pero tila mailap pa rin ang mga sikat sa mga bata. Nung pagpunta po namin doon sa iba, wala pong sa doong ang tipon na nakuha namin. Pagpunta po namin sa Kalug-Kalugan po, wala din po, kakaunti din po. Bakit sumisid pa rin kayo kahit 3 beses na sinubukan, wala na? Sayang po ang pagod, pag walang nahuli. Pag walang nakuha. Para may pambaho po, pagka hindi po kasi
Ngayon, wala po kami pabandala, wala po pera mga magulang namin. Kwento ng magkapatid na Harvey, 13 taong gulang at Harold, 11 taong gulang. Kailangan nilang gawin ang pagsisid para masuportahan ang kanilang pamilya. Sa kabila kasi ng halos araw-araw na pangangawil o panghuli ng pusit ng kanilang tatay na si Rolando, inaabutan pa rin daw sila ng kakapusan at gutom. Hindi naman po kami inutusan pag maisipan na bumanguha, nangunguha ng sigaw. Para po, inis na maglaro na lang po. Gusto na lang po na makatulong sa magulang para hindi po sayang yung paghihirapan. 5 magkakapatid sina Harvey ang kinikita lang ng kanilang ama, 200 hanggang 300 piso sa tuwing may huling pusit. Kapag walang huli, wala ring uulamin ang magkakapatid. Kapag kapos sa pagkain, kapos din ang iba pa nilang gastusin. Gaya na lamang ng mga gamit pang eskwela ni na Harvey at Harold. Pag nakakaparte po ng pera, itinatabi para po pambiling damit, saka bag. Pagpasok ko, G7 na ako. Gusto ko lang manguha ng gutog dahil gusto kong makabili ng mga uniforme kong pang G7 no, para po may pambili po ako ng mga gamit. Maswerte pa raw si na Harold dahil kahit paano ay nakakapagpatuloy sila ng pag-aaral. Si Giovanni, 13 taong gulang, 2 taong natigil sa pag-aaral. Gawa po sa mga lola ko at lolo ko, pambili po ng gamot. At pera rin po ang pampasok. Sa araw-araw po nakakainin namin. Sanggol pa lang ay iniwan na si Giovanni at kanyang kapatid ng kanilang mga magulang. Ang kanilang lola na nag-alaga sa kanila may sakit na at hindi na makapaghanap buhay. Totoo, hindi kaya ito makapasok ngayon. Ganito ako, wala ko ibibili ng gamit mo. Sabi niya, mapapasok talaga ako. Yan ho kahit anong pigil ko kahit po siya walang baon, nagpipilit po yung pumasok. Ang malungkot, wala pang katiyakan kung makakapag-enroll ngayong darating na pasukan si Giovanni. Wala silang baon na pagkain ng araw na iyon, kaya ang mga bata dumiskarte muna. Matapos makapagpahinga, muling lumusong ang mga bata. Sa pagkakataong ito, may nakita silang pulutong ng mga sikat. Ito yung mga shells na pinaghirapan ng mga bata, sikad ang tawag dito. Hindi basta-basta ito nakukuha dahil minsan tumpok-tumpok ko lang siya sa iba't ibang mga lugar, sa iba't ibang mga isla. Pag kukunti yung nakukuha ng mga bata, pinapangulam nila ito. Pero pag medyo marami, yung iba binebenta nila. Yung natitirang shell na medyo matigas to, ginagawa nilang palamuti sa bahay. Gusto po namin makapagtrabaho po para paglaki po namin, hindi po kami tulad ng nangingisda o kahit isang tuka. Hindi responsibilidad ng bata na maghanap ng paraan para siya ay makapag-aral. Kabilang magkakaibigang sina Giovanni, Harvey at Harold sa may 5.4 na milyong kabataan na may edad 5 hanggang 17 na maagang napapasabak sa paghahanap buhay. Kahirapan na nagtulak sa kanila. Makalipas ang halos 9 na oras sa laot at pagsisid,
pinayag pa siya ng umuwi ang mga bata. Halos mapuno na rin kasi nila ng sikad ang dala nilang timba. Kaagad nilang ibinenta ang nahuli na sikad. Ang kanilang kita umabot ng 140 piso. At dahil hahatiin ito sa 5, tig-28 piso ang bawat isa sa kanila. Ito na ang katumbas ng halos maghapong pagsisid. Kulang pa raw itong pambili ng gamit sa eskwela at maging ng uniforme. Para mabili ang lahat, kailangan raw nilang makaipon ng 500 piso bawat isa. Ang kinita ibinigay naman kaagad ng magkapatid na sina Harvey at Harold sa kanilang ina. Niipon ko po ito kasi magpapasukan nga po pag pambili po ng gamit nila. Nang sumunod na araw, inabutan namin si Giovanni na tumutulong naman sa paglalambad. Kasama niya ang kanyang kapitbahay sa pangingisda. Samantalang si Harvey, kasama naman ang kanyang ama sa pangangawil o pangunguha ng pusit. Paggabi po, simula alas 4 hanggang alas 10. Pag umaga po, simula alas 4 ng madaling araw hanggang pag nahigit po hanggang alas 3 ng hapon. Nagdadala na lang po ng kanin sa katinapay. Gabi na nang matapos manghuli ng pusit ang mag-ama. Umabot ng 120 piso ang kinita nila sa panghuhuli. Ang hindi na ibenta, inuwi at inulam nila ng gabing yon. Pambili na nila ng gas, 1 litro, 60. Tapos pambili po namin ng bigas, bali 1 1/4, 55. Kasya na po ito. Yun lang po, mabibili nito. Wala na po yung ibang pangangailangan pa. Utangin na lang po uli, kagaya ng dati. Kinabukasan, naghanda na sina Harvey at Harold para makabili ng gamit sa eskwelahan. Po kasi ay dapat ay bali 300 po ito. Ay nabawasan po nga namin kasi naibili po namin ng bigas. Bili po kami ng notebook. Dahil kulang pa ang gamit, sa mga susunod na araw bago magpasukan ay muli raw silang sisisid sa dagat. Ibang notebook ko po na wala pa pong sulat, yun na lang muna po walang gagamitin. Yung mga wala pong sulat, dodoktong-doktongan po para yung walang gagamitin notebook para po hindi masyadong magastos. Kung sina Harold at Harvey kahit paano ay may nabili ng gamit, si Giovanni wala ni piso para may maipambili ng gamit ngayong pasukan. Dahil kahit libre ang bayad sa eskwelahan, malaking hamon kung saan niya kukunin ang pantustos sa pag-aaral. Ano yung mga kailangan mong bilhin sa school? Mga notebook po, bag, pati po sapatos, pati po ballpen, pati uniforme po. Wala po akong ikakaya. Ako nga ngayon, baka hindi ka makapasok, wala tayo bibili ng gamit mo. Ang tatay mo, huwag nating asahan. Ako. Makapag-aral po siya. Ngayon po, pagtsatsagaan daw po niya para makapasok ngayon ng high school. Sa mga nakalipas na taon ay papataas ang dropout rate sa bansa, ayon mismo sa pinakahuling datos mula sa Department of Education. Mula sa 5.99% dropout rate ng kabuuang enrollees sa elementary noong school year 2007 to 2008, umakyat ito sa 6.81% noong school year 2012 to 2013. Hindi nalalayo ang sitwasyon sa secondary level. Mula 7.45% dropout rate ng kabuuang enrollees noong 2007 to 2008, umakyat ito sa 7.82% noong school year 2011 to 2012. Hindi
responsibilidad ng bata na maghanap ng paraan para siya ay makapag-aral. Yun ay responsibilidad ng kanyang magulang, wala siyang magulang ng kamag-anak, or nung ating bansa, nung ating state, ng pamahalaan. Tayo'y bumabalangkas ng isang programa para makapagtapos sila. Maaaring ito'y through our alternative learning system. Gagawin natin yon. At kapag handa na siya, kukuha sila ng tinatawag nating equivalency exam. At kapag naipasa niya yon, equivalent yon ng isang graduate ng elementary o equivalent yung kanyang naipasa ng isang graduate ng high school. Nang sumunod na araw, muling lumaot ang magkakaibigan. Gusto po namin makapagtrabaho po para paglaki po namin, hindi po kami tulad ng nangingisda kahit isang tuka. Pinagsasabay po, pag may pasok po, nag-aaral. Pag wala pang pasok, nangunguha po ng sigad para po kahit maluwan ang buhay, marunong ka pa rin po sa dagat. Para po may alam ka sa bayan, pati po sa bundok. Sa kanilang murang edad, alam na nila kung ano ang responsibilidad. Pero ang mga batang gaya nila, hindi dapat sa dagat namulat. Hindi pa dapat ramdam ang bigat ng paghahanap buhay. Dahil karapatan nilang makapag-aral, karapatan nilang magkaroon ng magandang buhay. Hanggang sa susunod na Webes, ako si Jig Manikan. Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aming Reporter's Notebook.